May park pala dito, ang ganda oh. So ito yung estero na nag-uugnay dun sa Estero de la Reina. At yung tulay naman na yun yung Ongpin North Bridge dito po sa may Binondo, Maynila. Wala na tayong nakikitang mga squatter dito sa area nito. Halos puro malalaking building na rin yung nagtayuan dito. So once again, yung proyekto sa Pasig River ay nag-uumpisa na at anumang dumi ang meron dito sa estero ay doon din po ang bagsak niya sa Pasig River hanggang makarating doon sa Manila Bay. Baybayin natin ito hanggang makarating tayo doon sa may Estero de Magdalena. Good morning guys! Andito na naman si Kuya Ron at mag-a-update tayo dito sa may Estero de Magdalena. Samahan niyo po ako at tingnan po natin kung ano na pong updates doon. Siya nga pala, binabaybay natin ngayon itong Reyna Regente Street dito po sa may Binondo, Maynila. Malapit na rin po tayo sa Lucky Chinatown Mall. Ayun, natatanaw na po natin yung building na yon. Actually, malapit na rin po ito sa may Divisoria at sa may Tutuban Mall. Kasi sa dulo lamang nito, Soler Street na at sa kabila naman ay Recto Avenue na. Mahaba din kasi itong Estero de Magdalena na siyang nililinis at minimaintain ng mga taga PRCMO, yung Pasig River Coordinating and Management Office. Ito na po yung tulay ng Reyna Regente at ito naman yung part ng Estero de Magdalena. Gandun po yan sa kabila. So mahaba po yan hanggang sa magkukonek yan sa Estero de la Reina at lalabas dyan sa Estero de Binondo hanggang sa makalabas ng Pasig River. Kaya kung ano po ang mga dumi dito ay dyan din po ang bagsak sa Pasig River. Okay, maglakad-lakad na po tayo at ito malapit na po tayo dito sa Lucky Chinatown. Paglagpas natin dito sa tulay, yung pakanan dito ay Alvarado Street na, no? Doon po tayo pupunta sa may Hong Kong Bridge. Pero daan muna tayo dito sa may harapan mismo ng Lucky Chinatown Mall. Ayan, dito na po tayo sa Alvarado Street at sa dulo nito ay may maliit na tulay. Yun po yung Hongbon Bridge. Tapos sa kabilang eskinita naman, pagtawid natin ay Veronica Street na yun. Mula roon pwede na tayo makapunta ng Ongpin Street. Ito yung mga operation na ginagawa rito na I think mga private property na ito katulad nitong malaking buildings dito. Ayan, naglalagay po siya dyan ng pinaka daanan para makadiretso dito sa building na yan. Ito po yung Hongbon Bridge. Tapos ito naman yung sa ilalim nito, yun ang Estero de Magdalena. Tapos sa kabilang side naman yan ay Estero de la Reina. Pagtawid natin dito ay Veronica Street na po ito. Isa sa mga tumutulong para sa kalinisan ng mga estero dito ay yung mga Filipino-Chinese community, especially mga businessmen po dito sa lugar na ito.
Ayan, Estero de Magdalena po ito. At doon po tayo galing sa tulay na yun sa may Reyna Regente Bridge. Ayan, dito na po tayo sa Manila Chinatown. Dito po sa may Ongpin. Ayan, ganito po kasikip yung kalsada dito. At kung kaya't yan, nagkaka-traffic na rin po noon. Daming sasakyan. Plus, dagdag mo pa yung mga maraming nagtitinda dito sa gilid. Yan, dami pong prutas, oh. Oh, sa sarap nito. Ito naman po yung Estero de la Reina. Ayan, nag-uugnay po dun sa Estero de Magdalena, yung nadaanan natin dun sa Hong Kong Bridge. Ayan, dito po sa Ongpin yung merong masasarap na pagkain katulad ng mga authentic noodles, ano? At marami din po nag-vlog dito about sa mga food vlog. Katulad po nito dito po sa may Salazar Street, ano? Isa sa mga pinipilahan itong tinitinda dito. Ito naman po yung Ongpin North Bridge. Ayan. So dito sa estero na ito ay malinis naman po, no? At saka doon po tayo pupunta dyan sa may Mandarin Square. Ayan, gandun po yan sa kabila, ano? Andito na tayo sa Mandarin Square. At dito nga sa labas ay may park sila kung saan tanaw itong estero dito. Ito yung sinasabi ko na nag-uugnay sa Estero de la Reina. Yun po yung tulay ng Ongpin North Bridge. At magdidire-diretso po tayo doon sa Estero de Magdalena. Baybayin po muna natin ito. So yung Pasig River ay may proyekto ng rehabilitation ngayon sa pamumuno ni President Bongbong Marcos. Kung kaya't kailangan din po yung mga estero ay mapanatili ang kalinisan at mag-improve pa. Nawala na rin dito yung mga squatter, pero napansin lang natin halos napuno na rin itong mga gilid ng estero ng mga private property katulad po ng mga buildings po dito. Napapanatili rin naman nila yung kalinisan dito sa mga estero in terms of po sa mga basura. Halos wala na nga, no? Pero dapat sana mag-improve din yung kulay ng estero dito and I'm sure mataas pa rin ng coliform nito. Ayan, dito na tayo sa tulay ng Piedad Street. Paglabas natin dito, Benavides Street na yun. So, dire-diretso na po tayo doon sa Estero de Magdalena. Ayan, nandito na po tayo sa Estero de Magdalena at ngayon lamang po ulit tayo nakabalik at nagulat tayo. Ito na pala yung tinayo nila ritong flood control or flood mitigation structure dito. So, na-update natin ito isa ito sa talagang punong-puno ng mga squatter noon. Naalala ko pa, na-interview ko pa yung mga tao dito nakatira at nalulungkot nga sila, no? Pero hindi naman po sila pinabayaan ng ating gobyerno dahil na-relocate po sila sa may parting Cavite at napuntahan din po natin yun noon. Nung napaalis yung mga squatter dito, ito nakapagtanim na sila ng mga iba't ibang klaseng puno dito at ito nga yung tinatawag na linear park. Bukod sa flood control facility na tinayo dito, ito halos yung mga metal fence ay naikabit na, no? Malaking tulong ito para makontrol yung mga basura dito. Dito sa parting unahan ay halos wala na yung mga squatter, pero sa dulo meron pa rin kung kaya't eto marami pa rin mga basura dyan. Malaki pa yung tatrabahuhin ng ating gobyerno para sa progress na mangyayari dito sa mga estero, no? At malaking tulong din talaga na ma-relocate na sana yung sa buong stretch dito ng Estero de Magdalena yung mga squatter. Lalo na dun sa dulo, mamaya makikita nyo po. At yung iba nga po nag-extend pa, no, ng mga bahay-bahay dyan sa dulo. Mamaya makikita nyo po. Mga taga PRCMO yung nagme-maintain po dito sa lugar na ito. Mga taga PRCMO yung nagme-maintain ng kalinisan dito. Next time puntahan natin ng mas maaga para makita po natin yung operation ng nagaganap po sa mga estero like dredging at saka sa pagkukuha po nila ng mga basura. So ito yung talagang punong-puno po ito dati ng mga squatter, Alala ko pa noon nung na-interview namin sila ay yun nga, halos nalulungkot sila sa nangyari pero kailangan na mailipat na po sila. Na-relocate sila noon sa may parting Cavite. So dito po napupunta yung ating mga taxes katulad po ng pag-i-improve ng mga estero. Nakalagay po dito bank improvement steel sheet pile along the Estero of the Magdalena. Ayan, so may
ano po, no, contract cost na 38 million something. Mga kababayan, simula rito ay dito na yung maraming squatter. Hindi pa rin po sila napapaalis diyan. Bagamat may mga harang na pong metal fence pero possible pa rin po na makapagtapon pa rin po sila diyan ng mga basura sa estero. Kasi mga waste po nila diyan like yung mga banyo nila ay diyan lamang din po dumediretso. Halos nakadikit na yung bahay nila diyan sa metal fence. Sila yung mga naiwan para sa ma-relocate kasi itong buong side na ito na nilalakaran natin halos na-relocate na ito sa parting Cavite. At akala nga natin ay maisusunod na sila pero hanggang ngayon po ay naririto pa rin sila. So mahaba-haba na rin po pala yung nalalagyan nila ng metal fence. Kaya lang hanggat naririyan po yung mga squatter ay patuloy pa rin pong madaragdagan ang mga basura dyan sa estero kasi halos pwede nilang ibato na lamang yan dyan kasi dikit na dikit sila dyan sa mga metal fence. And hopefully ay mailagay na po sila sa mga relocation area. Yung iba din kasi nagbabalikan katulad po ng mga na-interview natin doon sa Cavite. Halos bumabalik din daw sila rito kasi ang dahilan nila naririto yung kanilang mga trabaho. So hanggang dito na lamang pala yung part na natatapos nila at I'm sure maiduktong na rin sana yung mga metal fence. At ito na po yung mga kabahayanan dito Especially ito yung mga wala pang harang na metal fence nito ay ito po tingnan niyo po mga kababayan. Dire-diretso lamang po yung mga waste nila dyan at mga basura nila. Kaya hanggang naririto po sila ay talagang dudumi at dudumi pa rin ng mga estero at mapupuno pa rin po ng mga basura itong lugar na katulad nito. Ngayon panawagan lang po natin sa government ay sana ay ma-relocate na po sila. Grabe po yung kaitiman ng ng tubig at ang dami po talagang basura. So maliit na portion na lang pala dito yung wala pang metal fence. Ito makikita po natin na talagang napakadumi pa At siguro sa umaga may gumagawa dito. Ayan po yung machine na narito ngayon. Mga kababayan, nakikita nyo po itong kaitiman ng estero nito. And ayun halos dyan po bumabagsak ang kanilang mga dumi galing po dyan sa kusina, sa banyo. And paglabas natin po dito, ito na po yung La Torre Bridge. So hanggang dito na lang po muna yung ating update ngayon dito sa Estero de Magdalena at patuloy po tayo mag-update dito mga kababayan para po sa project po ng Pasig River at sa mga estero. Yan, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.